Okay, magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back to my channel. This is Kuya Dudes. Usapang Foodpanda na naman tayo ngayon sa video na ito. So, ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin kung saan nga ba mag-apply sa Foodpanda at ano ba yung dadalhin natin tuwing mag-duty po tayo. Ako ay isang Foodpanda rider mga kaibigan. Simula 2021 hanggang ngayon ay nabibiyahe pa din tayo. So, ang pagiging isang Foodpanda rider mga kaibigan ay isang napakandang trabaho dahil bukod sa hawak mo ang oras mo, ikaw mismo yung gustong hanggang kailan ka mag-duty, so mas malaki din kita kaysa normal na mga empleyado. So ngayon mga kaibigan, so saan ba dapat tayo mag-apply at paano nga ba mag-apply sa Foodpanda? So simple lang mga kaibigan, sa baba sa video na ito, nandyan yung link, nandyan yung sa comment section, nilalagay ko yung link. So ang gagawin nyo dyan, i-click nyo na lang yan mga kaibigan. At make sure na kung ikaw ay mag-apply ay nandyan na lahat yung mga requirements mo. So payo ko sa inyo mga kaibigan, kung wala ka pang requirements, so tapos napanood mo ang video na ito, ay isi-save mo lang ang video, i-download mo lang ang video na ito. At kapag kompleto ka na sa requirements mga kaibigan, ay tsaka ka na mag-open sa link at tsaka mag-apply. Dahil isang beses na po tayo mag-apply base po sa mga experience ng mga viewers natin, mga karanasan nila, mga comment nila dito sa ating YouTube channel na hindi na sila nakapag-apply uli dahil nag-apply po sila tapos hindi kumpleto yung mga requirements nila, sa kasamaang palad na reject po mga kaibigan. At nung pag-apply nila uli ay sinasabi ng system na parang magkakilala na po tayo, so dahil na-reject na po sila. So gagawin yung mga kaibigan, no, pag napanood yung video na ito, i-download nyo lang at mag-secure po kayo ng mga requirements. Pag nandyan na, picturean nyo yung mga requirements at i-submit mo dyan doon sa link na yan mga kaibigan. So ano ba yung dadalhin habang tayo po ay nag-duty sa Foodpanda? So of course mga kaibigan, make sure na yung motor natin na ginagamit ay condition. Dahil ako po ay sa tagal ko nang nagbibiyahe doon sa Foodpanda, ilang beses na po akong nasiraan kahit latest at saka modelo yung motor natin na ginagamit, masisiraan pa rin tayo dahil araw-araw po tayo nagbibiyahe. Napakataas na po yung odo natin. Ng odo ng motorsiklo ko po ay nasa 3 years pa po ito. At siguro umabot na ng 120, 130 kilometers na po yung tinakbo ng motor natin. 100 tapos scooter pa yan mga kaibigan. So ngayon, share ko sa inyo ang mga tips kung paano walang hassle sa pagbiyahe. Dapat naka-maintenance talaga yung yung mga motor nyo. Dapat tamang maintenance mga kaibigan dahil darating yung panahon talaga, kahit bago yung motor nyo, darating yung panahon na talagang masisira talaga yan dahil sa tad-tad na trabaho, sub-sub na trabaho at saka napakataas na odo. Dahil sa Foodpanda, laging ginagamit natin yung motor natin sa paghahanap buhay. So pangalawa mga kaibigan, dadalhin mo yung power bank. So meron kang power bank dahil just in case mataas ang oras ng pag-duty mo, gusto mo talagang kumita ito sa Foodpanda, so habaan mo yung duty, mabot ka ng 12 hours mga kaibigan. So kailangan mo talaga ng power bank dahil hindi kayanin ng battery ng cellphone mo ang 12 hours. Talagang maglulubat dyan. Yan dahil nakababad yan. Habang nag-duty ka, nakababad yung GPS, nakababad yung internet, nakababad yung Foodpanda apps mga kaibigan at malaki yung kinukuha niya sa battery life ng cellphone natin. So power bank, tapos advice ko din sa inyo mga kaibigan, habang kayo po ay nag-duty, magdala na lang po kayo ng panukli. So, pinakamaliit na yung 200, 300 mga kaibigan, 500 yung para sa akin, 500 yung pinaka-solid na panukli mga kaibigan dahil just in case po na yung pera ng customer natin ay 500, hindi na po tayo pupunta sa iba't ibang lugar para magpa-barya. So, kung 1,000 mga kaibigan yung pera ng customer, madali lang naman yan dahil punta ka lang sa tindahan, gawin mong tig 500. Pero pag gawin mo yung tatag 100 yan mga kaibigan, mahirapan ka talaga dahil yung ibang mga tindahan, yung mga ibang mga store ay ayaw din nila mabawasan yung kanilang mga panukli. So yan po yung pinaka-importanting bagay. Tapos huwag mo kalimutan yung raincoat dahil minsan mga kaibigan, kahit mainit yung panahon ay biglang umuulan tapos meron kang order, so mapurisyo yung yung customer natin. Dapat sana umabot sa customer yung pagkain sa tamang oras, sa tamang panahon, hindi na dahil hindi po tayo nakapagbiyahe kaagad dahil malakas yung ulan. So rain or shine po dito tayo sa Foodpanda mga kaibigan, rain or shine. So yan po yung mga pinaka-basic. Tapos wag mong kalimutan magdala ng
Panda Box, dahil Panda Box napaka-importante yan mga kaibigan. Yung iba hindi na nagdadala ng Panda Box, so para sa akin napaka-importante po yan mga kaibigan, dahil yan po yung kumbaga advertisement na din sa kumpanya natin, na pag ikaw ay nagdala ng Panda Box, makikita sa mga tao, sa mga motorista na kasalubong at saka kasabay natin na meron palang Food Panda doon dito sa lugar natin. At yan po ay advertisement mga kaibigan, at dagdag na din ng ano natin, ng customer kung sakaling sila po ay mag-iisip na mag-order sa Food Panda. At dito sa Food Panda mga kaibigan, kailangan magalang ka din, dahil pag ikaw ay magalang, mabait, so lalong magbibigay ang mga customer natin ng tip. Although hindi na naman natin kailangan yung tip, dahil sa salary pa lang ni Food Panda, sa delivery fee ni Food Panda, para sa akin ay sapat na. Pero iba pa din mga kaibigan, pag mababait tayo sa mga customer, yung minsan yung mga sukli, minsan yung mga excess na amount na binabayad nila, 20 pesos, 50 pesos, hindi na nila sisingilin mga kaibigan. Yan yung maganda dito sa Food Panda. So umabot ng, siguro sa isang araw, pinakamataas na delivery ko mga kaibigan is umabot ako ng 40 delivery. So sa 40 delivery na yan, hindi bababa sa 10 ang hindi na kinukuha yung sukli. Yung pinakamaliit na sukli na yan ay 10 pesos mga kaibigan. Kung 10, so pinakamaliit na bilang na hindi kumuha ay 100. So yung iba mayroong 550, mayroong 60, mayroong 30, 20. So masisave mo na yung panggas mo sa buong araw mga kaibigan. At sasabihin ko din sa inyo na maganda din dito sa Food Panda, dahil hawak natin yung oras natin. Kung sakaling gusto tayo umuwi, pwede tayong umuwi kaagad. I-click lang natin doon dito sa kabila sa kaliwa mga kaibigan. Mayroong arrow doon, mayroong headset icon doon, sign na headset na icon doon. I-click mo lang, at saka i-click mo yung session issue, at saka mag-break ka mga kaibigan until the end of shift. So pwede kong mag-break, at saka pag ikaw ay meron ng Food Panda Rider account, i-explore mo yung apps mga kaibigan, para mapamilyar nyo kung paano nga ba i-operate yung Food Panda apps natin. May mga video din tayo mga kaibigan na na how to operate Food Panda apps. Screen recording po yan natin, na simula ng pag-login hanggang sa pag-accept ng order, hanggang sa pag-deliver mga kaibigan. So yan, meron tayo, kaya hanapin nyo lang dito sa mga video natin. So more power mga kaibigan, this is Kuya Dudes. Binababati sa inyo na magandang araw sa inyong lahat, at red po kayong lahat mga kaibigan. So maraming salamat.